Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ginoong Ravelo at sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi po, ngunit bago ang lahat, nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako nga po pala si Jessa Ipuzon upang ilahad ang aking sanaysay hinggil sa paksang ano ang epekto ng social media sa paraan ng pagpapahayag ng ideya at opinyon ng mga tao. Ngunit bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng social media? Ang social media, ito ay ang online na plataforma o website na kung tawagin sa Ingles ng mga tao upang makipag-ugnayan, magbahagi ng impormasyon at lumikha ng komunidad sa pamamagitan ng mga sulat, video at larawan at iba pang anyo ng nilalaman. Sa kasalukuyang panahon, ang social media ay naging isang makapangyarihang kasangkapan na nagpapabago sa paraan ng pagpapahayag ng mga tao sa kanilang mga ideya at opinyon. Ang pag-usbong ng plataporma tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at YouTube at iba pa ay nagbibigay daan sa mas malawak na komunikasyon at interaksyon. Mas marami na ngayon ang nakikibagay ng kanilang mga saloobin sa mas malawak at makikita ng karamihan, kahit saan at anumang oras. Ang epekto ng social media sa pagpapahayag ng ideya at opinyon ay may positibong epekto, ngunit mayroon ding negatibong epekto. Ano nga ba iyon? Ayon sa aklat tulad ng The Swallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Ano nga ba yung ginagawa ng mga social media na makikita natin sa internet sa ating mga isipan? Ni Nicholas Carr, ipinapakita na ang digital na komunikasyon ay nagbibigay daan sa mas mabilis at mas madaling pag-access ng impormasyon. Dati, ang pagpapahayag ng opinyon ay limitado sa mga personal na talakayan o tradisyonal na pamamaraan tulad ng pagsusulat sa mga pahayagan. Ngunit ngayon, sa mga plataforma tulad ng Twitter, Facebook at iba pa, ay maaaring mag-post ng kanilang opinyon o ideya sa isang click lamang. Tama po kayo. At tama po ang inyong narinig. Ibig sabihin, kahit tayo, nagkakaroon din tayo ng pagpapakita ng ating ekspresyon mula sa social media, kung anong nangyayari, isa po tayo sa gumagamit nito. Bukod sa positibong epekto, nagkakaroon din ng negatibo. Ang komunikasyon ay naging mas mabilis at mas madalas na hindi nagiging formal. Ayon sa aklat na Understanding Media, the Extensions of Minds ni Marshall McLuhan, na ang medium na komunikasyon ay may epekto sa ating kultura at sa paraan ng ating pag-iisip. Ang social media na isang visual ay mabilis na plataforma na naging sanhi ng pag-iklik ng mga mensahe. Dahil dito, ang mga tao ay naging sanay sa mabilisang pagpapahayag, kadalasang gumagamit ng mga imahe, memes at maikling mga pahayag na mabilis makuha ang atensyon ng iba. Ang pagpapahayag ng madaling pagbabahagi ng impormasyon na hindi pa nasusuri o hindi totoo ay kadalasang nagdudulot ng maling impormasyon. At kadalasan nga sa aking mga nakikita, marami ang nagtataluhan. Minsan, nag-aaway dahil sa maling impormasyon na dulot ng kalituhan, pagkakamali at mga seryosong epekto sa lipunan. Sa kabuuan, ang social media ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa paraan ng pagpapahayag ng mga tao. Habang nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mas maraming ideya at opinyon na maririnig, may mga kalakasan at kahinaan din itong dala. Pinapalawak nito ang mga pagkakataon para sa komunikasyon at mas pinapadali ang pagpapahayag ng mga ideya, ngunit nagsasanhi rin ito ng mga at pagkalat ng maling impormasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng malay at maingat na pag-iisip sa paggamit ng social media upang mapanatili ang epektibo at makatarungang pagpapahayag ng mga opinyon at ideya. Iyon lamang po, muli magandang gabi at maraming salamat po.